First up ng national hero nyo, Sir Salo. History mo na ng lipa. Sige. Ang lipa before ay naging very rich ang lipa din. Ito mayaman ang bayan. Lipa bakit? Kasi noong 1800s nagkamera ng bikes ang office o mundo na spare ang Philippines, na spare ang lipa. So lahat ng yung mga taga-ibang bansa dito nakuha ng coffee. So nababayan na lang mga Lepeños sa pagbigay sa ng coffee pa. Yung mga mga taga-lipa. Binabayad sa kanila yung mga gold coins sa kanila. Actually, yung Batangas po is kilala sa kapitbalaan. So kita mo more yun. So mayaman afford sila na so kasi pag-course sa yung babae na pag-ano sa Manila kasi hindi kaya siya. Hindi siya kaya. Kaya siguro dapat timbak ng pag-ano sa Manila. Yung mga anak yung mga malus ka timbak na pag-aral sila sa ibang bansa. Pagpunta sila. So doon po sila nagkakilala ni Jose Rizal? Ang mga lalaki kasi doon nag-aaral sa Europe It takes mga 3 to 3 months bago makarating sa Europe para mapag-aral sila. At yung mga pagluwas sa Manila, mga 1 to 2 days bago makarating siya sa La Consolacion. Kasi may bandang Malacanang. So, dadaan siya ng Malambal, nakay siya doon sa river. Dadaan sa Malacanang, doon siya sa La Consolacion siya. Tapos siya ay boardmate ni India. Sister ni classmate siya. Doon magkasama sa school. Boardmate siya ni Olivia. Sister ni Jose Rizal. Kaya sila kilala. Nung pumunta si Jose Rizal, nakita niya si Binta. Tapos na-in love agad siya. First love. First love na yun. So, doon sila nakita, doon sa Tapos, pumunta, pero yung lola ko engaged na sa lola ko at the age of 14. So, sinasabi natin matandaan. Yun, hindi na nakatuloy si Rizal. Pero, sumusulat si Rizal sumusulat kay Sigunda Katigba kahit paano. So, balik mo yan, related po kayo kay Sigunda Katigba? Okay, 5th generation. 5th generation? Oo. Ito sulat ni Rizal. Diary ni Rizal. Diary ni Rizal tungkol kay Sigunda Katigba. Ang ganda sulat niya. Spanish eh. Ito Ang haba. Ito yun, pencil sketch ni Sigunda Katigba kay ni Jose Rizal. Galing sa Tapos ito yung translation na kanyang ginawa. Sabi niya kay Lola, sa tatuway kay Lola lang. I don't know what alluring something was all over her being. She was not the most beautiful one I have ever seen, but I have never seen one more bewitching and alluring. So, gano'n siya. Liit lang siya at saka nataypan niya, pero engaged na siya. So, pumunta pa rin siya dito. Tinataling niya din yung kabayan niya dito sa Alagao 3 sa labas. 100 years old na ganyan. 1880 pa kasi yan nandun sila. Tapos yun, doon sila and even though na hindi sila nagka-tuloy ni ito si Lola, ito yung isang anak niya. At hindi sila nagka-tuloy. Pumunta pa rin si Rizal. Di ba may siya na ginagawang parang na solidarity. So nagsusulisit siya ng patin kay Lola. Naglaro sila ng chess doon, may chess table sa taas makita. And may kwento yun na talo ni Lola si Rizal sa chess. Sabi naman ni Rizal, hindi lang ako sa chess natalo pati sa aking So ito yung siyam na anak. Kilala niyo yung... So ito po yung siya na anak ni... Siguro ka ng back sa Manuel Luz.
Kaya ito yung alam mo yun sa CBN, si Carlos Catibak, okay? Okay, opo. Si Arturo Luz, national painter natin. Sa si Arturo Luz na national painter, yung ano, yan, dito rin siya, Arturo. Siya yung ano, national painter natin sa Philippines, hindi national painter. So ito yung lumang basketball ko. Ang nangyari nung very rich yung lipa na makakaman. Kaya nung dumating yung monopol, dito nagkatoko yung guerrillas. Tapos nung dumating yung Hapon, ito yung pinakamas, isa sa pinakamagandang sa Batangas. Ito yung pinakamas devastated din. Kasi binomba nila yung and luckily natira ito dito na spirito tsaka yung isang bahay. So, ito kuya, wala pang ano to, renovation. Ito pa talaga yung original. Halos ito na lang. Ito pa talaga yun. Merong nangyari pero binalik namin sa dating pero halos ito yung structure, so ito yung pillars, ito yung tsura talaga niya. So, yun siya. Kaya ikot kayo. Oo, sige kuya. Thank you po sa information. Information. Sige po.